Hello mga kagala, welcome back sa aking channel. For today's episode, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at meron tayong panibagong gala. Sasamahan niyo ako na pumasok tayo sa loob. At right now nga, nandito tayo sa Bay 5. So ito yung favorite bay or gate na pinapasukan ko lagi dahil medyo kaunti ang pila at pagpasok nga natin ay sabayad na tayo kaagad ng tax or ng travel tax. So tara mga kagala at samahan niyo ako sa loob at papasok na tayo. Sana maging okay yung weather kasi right now medyo may ambon at tatawid muna tayo. So dire-direction na tayo mga kagala at magbabayad na tayo ng travel tax. Nagulo na yung buhok ko. Yes. Ito po. Ano po? Ako lang. Ha? Hindi pa ako nagbayad. Ah. So, yun mga kagala, magbabayad na tayo ng travel tax at ang babayaran natin ay 1,620 kapag tourist ka. So, yun. I believe pwede rin dito ang credit card na tanggapin nila. And then, cash. So, dito tayo magbabayad after, hi, good afternoon. Ito, yes po. 1,620. Kala ko libre, ma'am. Thank you. So yun, nakakuha na tayo ng receipt at bayad na yung ating travel tax. So yan. At pipila na tayo sa counter para makapag-check-in, syempre. So let's go mga kagala. By the way, ito yung loob ng NAIA 3. And for sure, aware na din naman kayo. Pero doon sa mga hindi pa nakakapunta dito, yan yung itsura niya. So yun mga kagala, nag-open na yung counter at sa counter, tayo pupunta. Let's go. So yan, mapapansin nyo ngayon, no, ang daming tao. Pila din to ng travel tax. Nasa gate number 4 yan. Medyo mahaba yung pila. Yes, today is September 1 at 3 o'clock. At yan nga po yung itsura ngayon dito sa loob ng NAIA Terminal 3. So isa din tong counter for the travel tax. So dito na tayo. Ito na ang check-in para sa Cebu Pacific. So pila na tayo mga kagala. Dito tayo kukuha ng ating ticket. Although laman akong bagahe, ito lang yung dala ko mga kagala. So 7 kilos na yan. Kuha na tayo ng ating ticket at pupunta na tayo ngayon sa immigration. So good luck sa atin! Finally, nakalagpas na tayo ng immigration at nandito na nga tayo sa gate 113 at hihintayin na lang natin yung flight natin going to Bangkok. So, meron akong i-share sa inyo na for sure, mainis din kayo sa akin. Kasi, meron akong katangahan na ginawa. Alam niyo ba mga kagala na ang original flight ko ay September 1 din, today. Yun nga lang, yun ay 12:35 a.m. Pero dahil sa ating word na katangahan, sorry for that word, hindi ko napansin na dapat kagabi pa ako nandito sa airport. So, ang nangyari, syempre, naiwanan ako. hindi ko na hindi ako umabot doon sa original schedule ko na 12:35 a.m. Tapos very relaxed pa ako kaninang umaga. So this morning, mga around 10 a.m., nagre-ready na ako para i-fill in yung e-travel. E di, nag-input na ako ng mga information. Only to find out na ang travel time ko pala ay madaling araw ng 12:35 a.m. nga. So wala na, naiwanan na ako ng eroplano, 'di ba? Kahit anong
pagmamadaling gawin ko, wala na. Dapat itong time na 'to ay nasa Thailand na ako, umiikot na ako sa mga, pupuntahan ko do'n sa aking itinerary, sa aking first day dapat. Kaya lang nga dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan o naging overconfident lang ako at for sure magagalit kayo, sorry na, hindi ko naman talaga ewan ko ba ano nangyari, pero nung nag-book ako, natandaan ko dapat Saturday pala ng hating gabi, nandito na ako sa airport. Pero hindi nga eh, iba yung nangyari, parang ewan ko. So anong ginawa natin mga kagala para matuloy yung flight? So ang ginawa ko, wait lang, may announcement. So yun, tapos na yung announcement. So ano nga ang ginawa ko? Ngayon, dahil no choice, nanghihinayang naman ako. Nakabook na ako ng airfare back and forth. Nakabook na ako ng extra luggage pabalik. Kasi ngayon papunta ako, hand carry lang ako. And then nakabook na rin ako ng hotel. Tapos kung i-compute ko lahat, naka almost 10K na rin ako. So medyo nasasad ako kasi first time ko pupunta nga ng Thailand. Ang tagal kong hinintay na piece of pair ang Thailand. So tapos only to find out na hindi ako umabot sa sa flight. Sobrang nakakainis, 'di ba? So no choice, napagastos ako, nag-rebook ako. Hindi siya rebook. Nag-book ako ng panibagong flight which is today nga ang schedule ay 7 past 7 p.m. So pupunta tayo doon at makakarating ng Thailand ng mga around 10 p.m. So dahil nga sa katangahan, sayang talaga kasi yung nabook ko is 4,500 din. So ano, panibagong ano din yun, no? Kung may piece of fare, panibagong flight din sana. Kaya lang, sayang eh. Anyway, andito na tayo. So tuloy pa rin yung laban. And hopefully, kahit may isang araw ako na sayang, ay still, ma-enjoy natin ang travel natin sa Thailand. At huwag kayong bibitiw dahil madami akong ihinandang magandang pasyalan na for sure may enjoy nyo rin. At by the way, i-share ko din sa inyo yung mga key expenses prior departure going to Thailand. So ano nga ba yung mga ginastos natin? So for this travel, kung solo traveler kayo, set kayo ng budget na less than 15K. So far, yun yung computation na meron akong ginawa. Set nyo lang, katulad ng aking plane ticket, makikita nyo rin dito, ilalagay ko ngayon. Originally, yung ticket na book ko, two-way na yon papunta at pabalik. Ito ay 4,511.71. And then, yung additional luggage ko nga, dahil nagdagdag ako ng luggage, sinama natin, one-way lang, pabalik, 1,200. And then, travel tax, 1,620. And then, kumuha din ako ng insurance, worth 463. Siyempre, iba pa rin kapag meron tayong insurance, di ba? And then, kumuha na rin ako ng electronic SIM card. Nabook ko siya via Klook, worth 395. At yung ating hotel ay nabook ko sa Agoda, worth 4,520 for 3 nights and 4 days. So, kung i-divide natin siya per night, ito ay 1,506.89. So, yung total expenses natin, hindi pa tayo umaalis ng bansa, ay 12,710.38. So, mag-aalat ako ng budget, parang 1,000 per day. So, magiging total expenses natin, if ever, ay 15,710.38. Estimate expenses natin yan. At note lang na hindi pa dyan yung pasalubong. At halimbawa, mag-shopping din tayo. So, yun, hindi siya included. Estimate amount lang yun. And dahil nga, so far, yan ideally, yan yung magiging gastos ko. Pero hindi ko na isasama dyan yung panibagong nabukong ticket. Kasi nga, syempre, kasalanan ko rin naman yun. Hindi ako naging keen into details. Hindi ko masyado pinansin yung time. Dapat nire-review din natin siya. Naging confident ako, overconfident siguro ang tawag doon. So yun yung mga bagay na dapat nyong tandaan at huwag nyo gagayahin mga kagala. Na every time na may travel kayo, make sure na na-check nyo yung time ng iyong departure. Ganun din sa arrival para maiwasan natin na hindi tayo umabot at maiwanan tayo ng eroplano. Dito pa rin tayo sa airport at maghihintay tayo ng boarding time. So medyo nagugutom ako.
maya-maya kakain tayo kasi nga ang flight natin ay 7:25 PM pa. So, kailangan mag-heavy dinner na tayo para hindi tayo magutom. So, kakain muna tayo dahil nga wala akong nabook na food sa airplane. At umorder tayo dito sa Tapa King. So, yung bill natin ay inabot ng 370. Yung umorder ako ng Royal Meal, ito yung tsura niya. 310 siya. And then isang mineral water, worth 60 pesos. Kaya, ang total bill natin ngayon ay 370. So, ito yung itsura ng in-order natin. Pang breakfast siya actually. Pero, pang dinner na natin to. Pero okay na yan. Basta, mabusog lang tayo. So, yun. Kain tayo. By the way, habang palalamigin ko na yung food, pero before that, i-share ko din sa inyo yung mga tinanong sa akin ng immigration officer. Parang ang ingay, sumasabay yung announcement. Anyway, ito yung mga tinanong sa akin ng immigration officer. Unang tanong niya is kung mag-isa lang daw ba ako. Siyempre, sabi ko ako lang naman yung mag-isa, then okay siya doon. And then another question is kung private employee daw ba ako. So, siyempre, shinare ko din. And then, dito ako nagulat sa tanong niya, vlogger ka ba? Siguro kasi napansin niya na hawak ko yung tripod ko and then yung nakalagay doon yung gadget. So, yun yung tanong niya kung vlogger daw ba ako. Yung sabi ko, small time vlogger lang ako. And then, ngumiti siya. And then, tinanong niya kung ano yung mga pupuntahan ko daw sa Thailand. So, sinabi ko na yung mga itinerary ko nga, which is i-share ko rin sa inyo at i-upload natin yun sa separate video. So, abangan nyo yan mga kagala. And then, kung saan daw ba ako mag-i-stay. So, syempre, sinabi ko kung anong hotel yun at kailan daw ba yung balik ko. So, yun, naging happy naman siya at nakakatuwa yung immigration officer. Mabait siya. Isa siyang babae. And after nun, sinabi niya sa akin, enjoy. So, yan, kain na tayo mga kagala. Sawadee-krab, Thailand. And finally, nandito na tayo mga kagala. At ito yung makikita nyo kapag kalabas natin. And then, lakad lang tayo doon. Dire-diretso lang. So, let's go mga kagala. Punta na tayo sa immigration. At nanginginig yung boses ko. Ang lamig! Ang problem ko ngayon, umuulan. So, pag-iisipan ko kung magte-train ba tayo or bus going to Kausan Road. Kasi iniisip ko kung maganda sana mag-bus sa mas tipid. Kaya lang kung umuulan, baka naman may baha. So, let's figure out kung ano yung mas okay. Pero ayusin ko muna yung SIM card ko ngayon mga kagala. Kasi nag-try ako mag-purchase ng eSIM via Klook. Kaya lang parang hindi pa gumagana. So, ang hirap gumala kapag walang SIM card or walang data. So, nanginginig yung boses ko mga kagala. So, dire-diretso lang muna tayo. Yan yung immigration mga kagala. At pagkalabas nyo, may mga money exchange naman dito sa baba. So, hanap tayo ng ATM at lalabas na tayo. So, dito yung mga kuhaan ng baggage. So, lalabas tayo ng custom. Wala naman tayo i-declare. Nakalabas na tayo ng custom. At pagkalabas nyo, meron din ditong bilihan ng mga SIM card. Ayan, nasa likuran natin. And then, hanap tayo ng ATM pa. Ito pala, merong ATM machine. So, try natin mag-withdraw. If pwede ba yung BDO dito? Try natin mag-withdraw using our BDO ATM card. Enter your PIN.
Then enter. Withdraw, change language, English, withdraw. So, minimum withdrawal ay 5,000 baht. So, let's try. Parang sobra ako sa budget. But anyway, sige, let's try. So, iyan yung palitan. And accept with conversion or accept without currency conversion. Without. Kasi kung may conversion, so parang lugi tayo dun. And then, tignan natin. Ayun, naka-withdraw na tayo mga kagala. So, 5,000. And then, yung receipt. Then, hintayin natin lumabas yung ating card. So, possible naman siya mga kagala. Nakagamit tayo ng ATM card. Hello mga kagala, dahil ayaw gumana ng aking eSIM, bibili tayo ng SIM card. So, panibagong gastos ulit. Sayang yung eSIM na nabili ko, ayaw gumana. So, yan yung kukunin natin, yung 5 days lang, worth 349 Thai baht. So, what do you call? Good for 5 days. Here. This is unlimited data, right? Yeah, unlimited data and So, ang maganda nga dito mga kagala, sila yung maglalagay ng SIM card. And parang wala pang 1 minute, tapos na agad. Nakakuha na tayo ng SIM card mga kagala. Next agenda is kung magbabas ba tayo or mag-trend. So, I'm not sure kung okay pa yung weather sa labas. So, yan yung papuntang train station. Yung SRT Red Line. Diretsuhin lang daw. Pero gusto ko sana mag-bus. Oh, ito. Bus to the city, oh. So, ito yung bus to the city, mga kagala. Andito lang pala siya. 23. So, 11 o'clock. Ang time ngayon ay wala na. Hindi tayo umabot. 11:13 na. Anyway, dahil hindi tayo umabot, maganda sana to, oh, kasi baba na tayo ng Kausan Road. So, subukan natin umabot dun sa train. So, dito lang daw yun. So, sundan lang natin to. Red line. Yun yung red line, mga kagala. So, akyat lang tayo. So, di ko alam kung sa itaas ba. Mukha naman sa itaas kasi may mga umaakyat. Red line. So, akyat tayo ulit. Doon tayo galing. Nakikita nyo ba yung robot na yan? Galing, oh. Nililinis niya yung floor. Pupunta tayo sa Terminal 2. Kasi yung kung saan tayo lumabas kanina ay Terminal 1. So, para makasakay ng tren, papunta daw dito sa Terminal 2. So, sundan natin yung instruction na binigay. Nakakatuwa talaga yung robot to. Kita nyo ba yan? Nililinis niya yung floor. Diba? Robotic na talaga. Unahin pa natin yan, no? Sige, hanapin lang natin kung saan yung red line. Ang instruction na binigay, nagtanong ako sa information, dire-diretso lang daw tayo dito sa area na to and then second floor. So sana tama na yan. Ito na po. Ito na, may nakita akong logo mga kagala. SRT Red Line. So let's go. Medyo nagmamadali ako. Kasi baka mamaya, hindi naman tayo umabot. Okay. SRT Red Line. So sana nasusundan yung mga kagala, no? Dire-diretso lang tayo. So, nakarating na tayo dito sa may gitna. Pero hindi natin diretsuhin. Kasi yung sabi, lumiko tayo dito sa right. So, yan siya.
Feeling ko shaky na yung aking video. Kaka-madali. So, train station, mga kagala. Sawadee Crowd, Thailand. Feeling ko yun na yun, mga kagala. At bababa tayo ng Bangsu Station. From there, lilipat tayo ulit ng tren. Umuulan pa rin, mga kagala. Grabe, ang ganda. Oh, nakita nyo ba? Dormyang. Hindi ko lang po time pronunciation ko. Yan siya, oh. Dito tayo sa Wakalator para mas mabilis. Lisod natin. Sana umabot tayo. Bili tayo ng ticket, mga kagala. Sa tumatakbo na ako ngayon. Add value. Wala na. So, hindi tayo gagamit ng machine. Bangsu. Bangsu 台湾队长。Dirty crossing, thank you. Thank you. So, nakabili na tayo ng pinaka-ticket dito sa kanila. At ito yung itsura, token. So, ilalagay lang natin para makapasok sa loob. Ayun. At papasok na tayo sa loob. At aakyat tayo sa taas. So yan, mga kagala, nakikita nyo ba yung airport? Yan yung Domyong International Airport. At nandito tayo ngayon sa train station. At dito tayo sasakay papunta ng Bangsu. So from there, lilipat tayo ng another train para makapunta sa ating hotel. Grabe ang lakas ng ulan. Sana tomorrow wala na to. Pagdating na yung train dito sa SRT Red Line. At yan na nga siya. Ito yung itsura niya. Oh, babae yung nag-drive. Nice. Para sa atin, meron ding girl na nag-drive ng MRT. At mahaba siya. Nandito pala tayo sa pinakadulo na punta. Thank you. By the way, mga kagala, yung maximum na pamasahe dito ay 20 Thai baht. So malayo or malapit, yun ang pamasahe natin. So inabot din tayo ng 20 minutes bago makarating ng Bangsu Station. Bagong name nito ay Krung Thep. So lilipat tayo ng Blue Line MRT. Sabi niya, diretso lang daw. Blue Line MRT. So tumatakbo sila. Ibig sabihin ba, last train na yun? Huwag naman. Ayoko mag-taxi! So yan yung MRTA Blue Line. At nagmamadali na nga rin sila. Habol tayo. So yun na nga, hindi tayo umabot sa train, mga kagala. So magta-taxi tayo. Grabe, oh, tignan nyo, mga kagala. Ang ganda naman ng mga images na to, no? Sarap yung daanan. So nakita nyo, mga kagala, sinara na yung pinto at nag-grab na lang ako. Ang fare natin ay aabuti ng 225 Thai baht. So
hopefully maging okay. Kasi umuulan pa rin. At may mga kasabayan din tayo dito. Yung isa nakasakay na rin. Yan. Nagabang din sila ng taxi or grab. So kami yung mga sawi na hindi umabot. So good luck sa atin. Finally mga kagala, nakarating na ako dito sa hotel. At ang ingay nga sa labas ng Council Road. Hello! So yun, pinisend ko na yung aking booking confirmation at ang aking passport. So mga kagala, sa Wadi Crab at nandito tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Grabe no? Grabe, share ko sa inyo mga pinagdaanan ko sa araw na to. Unang-una, na-miss ko yung flight ko. Pangalawa, dun sa hindi tayo umabot sa bus na papunta dito. Pangatlo, nakasakay nga tayo ng tren, pero yung isang tren na papunta dito sa Samyot o dito mismo sa hotel, eh hindi rin tayo umabot kasi hanggang 12 lang. Tapos umuulan. Pero buti na lang sa lahat ng yan, eh nakarating tayo ng safe dito sa hotel. Nadaanan natin yung Caution Road na talagang may party-party at maingay at medyo naririnig ko nga dito sa room ko ngayon. Pero alam ko naman na maingay talaga kasi based on review. So gagawa tayo ng separate video para sa inyo, para dyan, at kung ano nga ba ang itsura niyan. At nitong hotel, abangan nyo rin kung anong itsura nitong nabukong hotel. So maraming salamat sa inyong mga kagala sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsama sa akin dito sa Thailand. At huwag niyong kalimutan na panoorin ang aking mga susunod na video dahil ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mai-offer ng Thailand para sa atin, 'di ba? So 'yun yung dapat ninyong hintayin at abangan. So maraming salamat uli sa inyo at hanggang sa susunod na mga video, mga kagala. Bye-bye!